Ipinagdiriwang natin ang Epipanya o pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ng pagdiriwang na ito sa atin at tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at ng mga banal at sa inyo mga kapatid na maipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Amen. Kawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan, na talang maliwanag kaming mga sumasamba, nang may pananampalataya, ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan, sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sino po ang unang magbasa? Sige po. Okay, unang pagbasa. Ma'am. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ayon kay Propeta Isaias, titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako, pati na rin ang mga bansang pagkakas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magdiwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Magbabalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit ng pusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae kargay tila mga bata. Ang tanawin ito kung iyong mamalas. Ikaw ay sisigla sa iyong damdamin, pawang kagalakan niya o madarama, pagkat ang yaman niyo'y karagatay iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat ang nakasakay sa kamelyo na ang darating mula sa Madian at Epa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kayamanan. Kamanyak, iahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat. Diyos. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati mahihirap, maging tapat siyang tunay. Tugon, puon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Tugon, poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may makaloob dig taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay pagpupurit maglilingkod sa tuwina. Tugon, poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yung nilimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao sa lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong pakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala.
Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Mga kapatid, hinihiling ko po ang lahat na tayo tulungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 2, Talatang 1 hanggang 12. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya galit giyon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea. Tugon nila, ganito ang isinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Hoda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan sa Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamabahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim ni pinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Pumayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpang ibalita agad ninyo sa akin upang may makasamba sa kanya. At lumakad na ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan. Hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata, dahil na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila, nagpatirapat, sinambang bata. Binuksan nila ang kanilang mga dala, nilang ginto, kamanyang at mera. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri sa Puri ka namin, Panginoon. Makakaupo po tayo. Ngayong hapon na ito, ibibigay po natin ang panahon kay Reverend Father Rene Ramos ang mensahe para sa ating kaluluwa at para sa ating lahat. Ibigay ko na po kay Father. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, Padre. Sa sandaling ito ay nais kong ibahagi sa ating ang patungkol sa
kung paanong ang Panginoon ay naghanda ng isang bagong taon sa ating buhay. Ang patunay ay itinala sa aklat ni Ezekiel ng unang araw, ng unang buwan, ay ang panibagong taon na ating kakaharapin. Ngayon ay 20 and 24 na naman. Ano naman ang nakahanda para sa atin? Ano naman ang ating mga pagdadaanan? Ang ating pagdadaanan ba ay tulad ng pinagdaanan ng 3 pantas na naglakbay na napakalayo para marating ang kinaroonan ng bata? Subalit dahil doon sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, narating nila ang kinaroonan ng bata. Dahil doon ay mayroon silang pananampalataya at inaasahang sila ay pangungunahan ng Diyos. Nasa 365 days na naman ang ipagkakatiwala ng Diyos sa sangkatauhan. Especially sa atin ng mga Filipino, na kung saan doon muli tayo tatahak. May mga pangarap sa buhay, may mga mithiin na nais nating makamit. Nagtuturo ng mga mabubuting bagay sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kapatid, sa pananampalataya, upang ipakita ng ating pananampalatayang ito ay ang pananampalatayang pinamana sa atin ni Kristo. Tinatawag ni Kristo ang pananampalatayang ito upang sa ating panahon ay maranasan natin ang kanyang naranasan kahit pa sa kanyang panahonan. Ang araw na ito ay Baptism of the Lord o Baptism of our Lord Jesus Christ. We celebrate Jesus Christ, we celebrate Jesus because today is a baptism of our Lord Jesus Christ. Yung proven na biblically ay naitala na si John the Baptist. Kaya nga yung ating patron, ang ating congregation, pangalan Congregation or Society of John the Baptist. Because John the Baptist testifies that Jesus Christ is there and baptized with Him. Siya ang nagbautismo at ipinahayag niya, nagkaroon siya ng patutuo, mayroon siyang confession, and then naitala ito sa ilang mga libro doon sa gospel. No? At kanina, patulad kanina, yung ating pong leksyonaryo ay patungkol doon sa Marcos, no? Na nagtestify si John the Baptist na talagang siya nagbinyag sa Panginoon Jesucristo at nakita niya na bumukas ang kalangitan at may bumaba mula sa langit ng isang Espiritu Santo sa anyong kalapati at dumukob sa Panginoong Jesucristo at may tinig na narinig si Juan, no? Sabi niya, narinig niya talaga na sinabi, ikaw ang aking anak, aking nalulugdan, no? Diba? Sabi niya, ang kanyang pinili. So, yung patutuhanan na ito ni Juan Bautista, kung ang kanyang patutuo, ay naitala na sa Biblia at nagsilbing kasaysayan na sa panahon natin ngayon na kailanman hindi ito pwedeng pasinungalingan ng sinumang taong lumilitaw sa kanyang panahon na siya nga ay tinturing niya na siya ang propeta. Sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo doon dahil sila ay may tuturing mga pulang propeta. Bakit nga ba ganito ang ating pagsalubong sa bagong taon na dumarating sa ating buhay? Nakakalungkot, no? Sa panahon natin ngayon sa ating pagdiriwang sa bagong taon, pagsalubong sa New Year, brand new, no? Year, brand new year, no? Na dumarating sa buhay natin. Bakit ganito ang kultura natin bilang mga Kristiyano, mga Pilipino, na tayo'y binyagan na Kristiyano? Kaya ang tema ng aking mensahe o sermon sa bagong ito ay binyagan ka na bang o binyagan ka bang Kristiyano? Kung tayo binyagan na Kristiyano, may tungkulin. Ang tungkulin ay ang una, inipangilin ang araw ng pagsamba. Ang pangingilin sa araw ng pagsamba ay ang paggunita doon sa kautusan ng Diyos sa 10 utos. Na kung saan ay kanyang pinatutuhanan na ang araw ng pagsamba ay walang ibang pinag-uusapan dyan sa simbahan na yan, sa building na yan, sa sinagoga na yan, sa templo na yan, sa church na yan, kundi ang Diyos. Ang pinag-uusapan dyan ay ang Panginoon, kung paano ang Panginoon ay gumawa sa ating buhay at kumikilos. Hindi yung ating mga sarili. Ay ang system may mga miyembro, no? May mga kapatid tayo na sa church na doon sila parang itinutuloy lang nila ang kanilang pinag-usapan na naputol doon sa chat. So pagdating sa church, doon pa rin sila nag-uusap. Now, let's go back to the celebration of the New Year. Tayo ng mga Pilipino, nakakalungkot. Ang Panginoon nagbigay sa atin ng panibagong taon. Pero ang pagsalubong naman ng mga Pilipino, tayo, particular sa ating bansa, very crucial yung ating
pagsalubong sa New Year. Bakit? Binubumba natin eh. Pinapasabugan. Mga plapla, sinturo ni Judas. Goodbye Philippines, goodbye Bin Laden, goodbye Hamas, kung ano-ano mga pambubumbang ginagawa natin sa pagsalubong sa taon na kaloob ng Diyos sa atin. Kumbaga, ginigira natin ang bagong taon na kaloob ng Diyos sa atin. Pagsalubong natin sa bagong taon na to, gira ang sinasalubong natin. Pero ang sabi ng Panginoon, tinala niya sa Biblia, doon sa Ezekiel, ang sabi niya, ang bagong taon na ito, ang gagawin ninyo, magdala kayo ng turo o tupa sa templo at linisin ang sanktuaryo. So yun ang utos ng Diyos. Hindi niya sinabi na sa taon na ito na ibibigay ko sa inyo sa unang taon ng buwan o sa unang buwan ng taon ay kailangan magpaputok kayo ng plapla, magpaputok kayo ng sinturon ni Judas. Salubugin ninyo ang aking bagong taon ito ng gera, ng putukan. Ay ang gusto ng mga Pilipino sa panahon natin ngayon, rakratan eh, rakrakan dito, rakrak doon. Kantahan dito, kantahan doon. Eh, hindi naman yan ang gusto ng Diyos. Hindi naman niya sinabi sa Biblia eh. Sinabi sa Biblia, dahil tayo nagtuturo lamang according to the Bible, kung ano sinasabi. Na kung anong nariyan, yun ang ating tinuturo. Hindi tayo lumalampas. Na second yan, nagkaroon tayo ng kasaysayan. So, ang kasaysayan na ito na ang ating naging tradisyon ngayon. So, ang tradisyon natin ngayon na ito na yung bunga ng ating pananampalataya na ipinapakilala natin sa tao. So, nakakalungkot, ano? Ang utos ng Panginoon na dapat sambahin siya, magkaroon tayo ng solemnity worship. Ay ano ang tao eh, nagsisimba ka nga eh, pero ang mga tao yung sa labas, grabe ang root dito. Bubuksan pa nila yung pipe ng kanilang mga sasakyan, ng mga motor, at ibubumba nila. Ibubumba nila. Tapos, ang putok ng kanilang mga paputok ay talagang sobra-sobra. Na ang tanong, bakit kaya ginagawa nila yan? Sabi ng isang kapatid, ay padre, kasi gusto namin mapalayas ang malas. Hindi, lalo kayong mamalasin o putol ang daliri, wasak ang braso, mukha, nasabugan kayo, di malas. O kako. Pero ang pinakang the best na pampalayas ng malas is that we worship God and we trust to the Lord for His purpose in our entire beings, in our lives. Kaya kung titingnan natin, the new year is the beginning of the new life. Kaya sabi ko nga sa kanila, hindi pwedeng sabihin ninyo na because of your tradition, ano bang tradition natin, ay akala natin yun ang tama. Sometimes, sabi ko, our tradition is that we are, our belief is that sometimes, nakadepende doon kung ano ang ating nakagisnan. So sometimes may nakagisnan tayo ng mga tradisyon na mali. For example, marami mga tao na titiwala ang kanilang kapalaran doon sa zodiac sign. Sagittarius, kung ano pa dyan ng mga zodiac sign. Na dadami daw yung kaibigan sa araw na ito, sa buwan na ito, pinanganak sa buwan na ito, dadami ang pera. Masyadong pinapatronize na mga Kristiyano ang mga tradisyon na hindi atin. And that is ultimately a Buddhism tradition. Tapos naniniwala tayo doon sa sinasabi ng Feng Shui. Feng Shui is not a Christian tradition. That is Buddhism tradition. Sasabihin nila, kailangan ang Feng Shui kasi hindi pwede na mayroong mga tanim ka, mga lumuluha na prutas sa malapit sa bahay mo dahil madalas daw kayo mag-away, mag-asawa, kailangan daw ang walang mga ganyan. So that is it. Tapos pag New Year, ang ginagawa nila, paglipat ng December doon sa 2024, kailangan mga suot nyo, mga pulkadat-kadat, mga bilog-bilog-bilog inilagay sa lamisa. Dahil sabi nila maswerte daw. Kaya ako mali rin yan. Instead, sabi ko, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil walang nangyari sa atin sa loob ng 2023. Yung mga bilog-bilog na yan, kung yan ang inaasa natin, barya lang din yan pagdating ng 2024 kasi bilog-bilog lang hindi man papel. Kaya hindi totoo yan, kako. But then, the fruits is a symbol of abundant blessings ng Panginoon sa buhay natin. So, pag ilagay mo yan sa lamisa mo, simbolo ng pagpapala ng Panginoon yan. Hindi yung simbolo ng swerte. Ang swerte nang galing sa Diyos. Hindi doon sa binibili mong prutas na kailangan may 12 kang bilog-bilog. Ilagay mo sa lamisa. Hindi naman totoo yan. Sabi nga sa kasabihan, nabasa ko sa TikTok pag naglalagay ko ng mga prutas doon sa lamisa mo ng mga bilog-bilog, wag daw kasi baka gumulong. Ay gugulong din ang swerte. Huwag ka daw maganda ng manok, baka daw lumipad ang swerte. Yan. Huwag ka daw kumanda ng kambing, baboy o baka daw tumakbo ang swerte. Kung ano-ano mga pinagsasabi nila. But then,
Lahat ng swerte, walang ibang nagkakaloob niyan, kundi ang Diyos. So if we trust God, God will give us a abundant life. Yung abundant life na ito na sinasabi ng Lord sa Biblia ay ang buhay na walang hanggan. So kung may buhay tayo na walang hanggan, ibiro mo, mabuhay ka ng 100 taon. Siyaro naman, sobra naman sa loob ng 1 taonan, hindi kaya yaman dyan. Diba? So abundant life means long life, long live with Him, with Jesus. So kung matagal ang buhay mo dito sa lupa, sabi nga sa Ephesians, diba? Sabi ng Ephesians 6, gala mo yung mga matina. Dahil doon may kalakip na pangako, lalawig ang iyong buhay. May bigin hawa. Ay kung hindi ka nga marunong gumalang sa Ama, hindi madali kang mamatay, paano lalawig? Di ba? Logically, ang sinasabi ng ating Panginoon ay kailangan nating sa Kanya pumirmi. Hindi tayo pumirmi doon sa mga sabi-sabi lang na, doon talaga grabe. Andyan yung magician. Paniwala na sila sa mga magician. Paano maniwala? Magic nga Minsan sa Quiapo, tinititigan akong matanda. Ang sabi ng matanda sa akin, Utoy, bilhin mo na ito. Sabi ko na yan. Numero. Mananalo ka dito sa luto. Sabi ko, talaga Nay? Basta bilhin mo ito, magkano Nay? Sabi niya, 150 lang. Kako Nay, sayang. Huwag mo nagbinta yan. Ikaw na lang yan magtaya doon sa luto para hindi ka na magtitinda dito sa Quiapo. Sabi ng matanda sa akin. Sinundan niya akong tingin. Sabi niya, talino yata yun. Naisahan ako Anyway, abundant life darating sa buhay natin because there is God. Because we believe that God is a provider and source of everything, source of all our needs. Siya lang. Wala namang iba hindi kailangan maglagay tayo ng mga medyas diyan sa pintuan. Hindi totoo yan. Medyas na yan. Hindi naman totoo yan. Sabi na pag Pasko, maglagay ka ng medyas. Kaya kinabukasan, masaswerte ka. Para sa akin, wrong tradition. That's wrong tradition. Tapos, yung suba-suba tayo naniniwala doon bilang mga Kristiyano doon sa Santa Claus. That is wrong tradition. But, ito kasi, an entertainment doon sa mga tinatawag natin sa mga new millennial. Sa atin kasi noon, wala pang tawag sa atin Walang millennial noon. Basta noon, lumalaki ka lang. Ay ngayon, may mga pangalan, new millennial. No? Tapos, mga terms na lumalabas ngayon tulad yung stamina. Yan. New millennial. Kung ano mga terms na lumalabas ngayon sa panahon natin, isa lang ang dahilan. Dahil mayroon tayong tinatawag na pagbabago. Kaya ngayon, dahil ang pagbabagong ito ay kalinsabay din sa pagbago ng mundo. Computerized world na tayo ngayon. And we are living with this kind of computerized world na ibig sabihin na tayo ngayon, ang kulang na lang lahat gawin nating computerized, makatakbo natin sa pamagitan ng computerized. Mga high-tech na mga gamit. Tawagan mo noon, pagka gusto mong tawagin ng kamag-anak mo, kailangan ipasundo. Ngayon, pindot yun, tawagan mo lang, saan ka? Dito kila tita, umuwi ka na. Di ba? Ganun, di ba? Ang bilis lang. Pero noon, wala yan. Now, minsan may nagtitinda sa akin ng mga rice cooker. At nagtitinda ng yung kawali, yung pangprituhan. Palayok. Sabi, Sir, ito talaga sir, proven, kahit magprito ka na walang mantika, makakapagprito ka. Talagang nag-demo doon sa akin, nagprito ka ng itlog, walang mantika. Okay. Ano sir, kumbinsi ka na, bibili ka na. Hindi, sabi ko. Ito lang ang pag napatunayan nyo sa akin, yung rice cooker na yan, sabi ko, pag napatunayan nyo sa akin na magsasayang ako na walang bigas, ilulun ko yan, sabi ko. Uutangin ko yan. Mangungutang ako. Bibilihin ko yan. Pero sabihin nyo sa akin na magpipirito ako ng isda, ng itlog o ano dyan, hindi ako naniniwala dyan, kako. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi, sa lahat ng, sa panahon ito, paraan talaga para kumita. So, paraan lang yan. Now, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang pagpapabinyag, tinanggap niya ang binyag ni Juan Bautista, kahit sa kabila na siya'y walang kasalanan. Sa kanyang pagpapabinyag, iniyakap niya ang sangkatauhan upang makipamuhay sa kasaysayan ng tao.
At doon nakita niya ang kalagayan ng tao at nakita niya ang bawat yugto ng buhay ng tao. Naghihirap, may mga umiiyak, may mga nagugutom, may mga taong namumuhay sa kawalan. At may mga taong inaapi, may mga taong nabibilanggo, at may mga taong nawala ng katarungan. Kita ng Panginoon yan. Nung siya nakipamuhay sa kasaysayan, sa kalagayan ng isang tao, naramdaman niya rin na may mga taong walang anak buhay. Nakita niya rin na may mga taong naghihirap, nag-iikaw sa buhay, may mga balo. Kaya ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, naparito ako. Sabi niya sa Lucas 4:18-19, kung ako magkakamali. Naparito ako at sumasakin ang Espiritu Santo ng Panginoon. Sabi niya, naparito ako upang ipangaral ang kanyang mabuting balita sa mga dukha, sa mga bihag, sa mga naghihirap, at sa mga nagugutom upang sila'y palayain. So, kung tayo ay nasa Panginoon, kung ang mundo ay laging nagtitiwala sa Panginoon, ay hindi laya na tayo sa kahirapan. Kung ang Pilipinas ay nagtitiwala lamang sa Diyos, ay di wala tayong mga kahirapan dito. Dahil kung ang Panginoon na, sinabi niya, na siya ang mabuting balita. So, sa sandaling ito, bilang tanda ng ating patuloy na paglilingkod at pagtupad sa ministeryo ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa atin, at gusto ng Diyos na ito ay ipagpatuloy natin. Kaya narito tayo sa opisina ni ating kapatid Padre Angelo Basi upang patuloy na ipagkaloob sa kanya ang kaganapan ng kanyang ministeryo bilang isang ganap na pari. Kaya sa pamagitan nito ay kami sampuna sa hanay ng ating simbahan ng Roman Catholic Church Society of St. John the Baptist ay nagagalak. Dahil sa kabila nito ay may mga kaparian tayong nakakasama at isa na dito si Padre Angelo Basi. Kaya kami ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa pamagitan in behalf of our Bishop Fernando Unal ay patuloy naming idinadalangin ito sa Panginoon. Lalo pa dito, Padre Angelo, dito ay badi-badi tayo. Sobrang badi-badi. Anytime ganyan, nagtatawagan ganyan. So alam namin ikaw ay nasa opisina. So alam naman namin na ikaw ay nasa ganitong nature at trabaho mo. Pero nasa office ka, nasa legal part ka ng ating pamahalaan. So napakagandang partner, no? Partner ito sa ministry mo. At itong ministry mo, napakaganda. So thank you so much for this opportunity that we are always remember the purpose of God, the purpose of Jesus Christ in our entire beings as His servant and followers. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shall we stand? Ulitin po natin ang ating credo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan. Siya ay gawa ng langit at ng sangkalupaan. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang bilang isang bayan ng pag-ibig sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, buktong na anak. Siya ay nagkatawang tao at isinilang
Birhen Maria, ipinako sa krus na matay. Siya'y inibig para sa atin, siya'y nabuhay muli, ngayon'y nakalulong sa ngalan ng Ama. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ating pinapahayag, bilang isang bayan ng pag-ibig sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa samahan ng mga banal, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ating ipinapahayag, bilang isang bayan ng pag-ibig sa ngalan ni Kristo, ating Panginoon. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ating ipinapahayag, bilang isang bayan ng pag-ibig sa ngalan ni Kristo, ating Panginoon. Sa ngalan ni Kristo, ating Panginoon. Makakaupo po tayo. Manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay. May bahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, ating itutugon, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari. O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura, manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos, naming mapagmahal sa mga mabubuti nilang gawa upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga usaping ikomunikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas tungo sa higit ng paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kalwalatian sa langit magpasawalang hanggan. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay magbigay ng ating alay para sa ating Panginoon.
sa butil ng trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. Alat na nagmula sa isang tangkay na unay, inumin, nagbibigay sa pras. Humihat ng gabing ang anay na ito, mga biyayang nagmula sa pagkamana mo. Hanggang ang bawat puso, pagkat inibig mo, may nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang mga lupot, ligaya, pagsubo, lahat ng lakas at kahinaan mo. Inaalat ko naman, buhat katao, ito ay isunod sa'yo. Humihat ang gabing ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanggal ang bawat puso, pagkat inibig mo, may nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang ibig mo ngayon'y umaamin, sila'y sumba't nananalig. Taas ang tingin, ang bawat dalangin, sa amin nalagay nalamig. Humihat ang lapin, ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Hanggang ang bawat puso, pagkat inibig mo, may nananalig, nagmamahal sa'yo. Inihiling ko po na tayo tumayo at lumapit tayo kay Father Angel. Pwede ka lumukap, Padre. Ito po nakatumpong. Tumpong ba Wala ka bang maluhuran dyan? Para hindi sakit mo sa... Kunin ko lang. Malamig. Doon ka muna. Dalawa kayo doon. I-stop mo muna para ano. Mami, pwede na? Tapos na kaya? Sige. Hindi ka na ba Wala kang puti na istola, Padre.
tayo po tumayo at tayo po ilihans natin siya. Lumapit po tayo dito. Ayan mo lang. Ayan, di kayo. Dito. Ilihans natin. Sige. Paunahan mo. Lasag abang nasa. Tayo ay manalangin. Aming Diyos at makapangyarihan. Ang sandali nito ay binuo mo ang aming pangarap na ikaw ay aming paglingkuran. Tinawag mo kami upang maglingkod sa iyo, sa kapwa, maging sa bayan. Narito ang iyong anak, ang aming kapatid, Father Angelo Basi, na ngayon ay buli po namin siyang tinatalaga sa iyo upang sa kanyang pagkakatibay, sa kanyang pag-iisang alagad mo na iyong tinawag upang maglingkod sa iyo, sa diwa ng iyong pagpapatupad, sa kanyang buhay, ng iyong ministeryo, na kanyang ipagpatuloy. Gawin mo siyang kalugod-lugod sa iyo sa bawat araw, sa kanyang ministeryo, sa kanyang pagpapatuloy, na iyong anak bilang iyong tagasunod, bilang iyong lingkod, bilang iyong alipid, ay hayo niya ang iyong mabuting balita. Masdan mo siya at masbasan, kasama ang kanyang pamilya. Huwag mo silang pabayaan, laging lukuban ng iyong kapangyarihan, at pamuhayin mo sila sa ilalim ng iyong pagmamahal upang hindi sila babagsak sa anumang uri ng pagsubok, sa anumang uri ng kahirapan. Kayo ang Diyos ng kanyang buhay na saligan, tagapagtanggol, at ikaw ang Diyos ng kanilang buhay na tagapagligtas at tagapagpapala sa lahat nilang kailangan. Pagpalaan mo siya, Panginoon, at gawin mo siyang lingkod mo na mayroong katapatan at hindi magkulang. Alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. O Diyos, dakila ka amang banal. Sa oras na ito, itinatalaga po namin muli sa iyo ang iyong lingkod na si Reverend Father Angelo Basi. Sa pagkatawag mo sa kanya'y maliwanag, Ama. Pinili mo siya upang mamuno sa isang kongregasyon na kung saan ay marami pang taong naghihintay sa kanya. Ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang lulukob at maguna sa kanyang buhay. Italaga niyo po siya, Panginoon, bilang special sa iyong dakilang puso, sa iyong ubasan na nakahanda na sumunod sa iyong mga kautusan. Naririto po kaming lahat bilang tanda na siya'y aming itinatalaga. Siya'y tinawag mo ng lubusan at maglingkod at mangarap, magpahayag sa mabuting balita sa mga taong nangangailangan, sa pagtulong, hangarin at walang pag-iimbag, pagmamahal. O Panginoong Jesucristo, kami po ay lumalapit sa iyo, na mula ngayong araw na ito ay muli mo po siyang binigyan ng isang pagkakataon, ang banal na pagkatawag na ngayon ay kanyang gampanan. Ito'y kanyang gawin, ito'y kanyang tuparin ang mga utos at mga pangako niya sa iyo, kasama ang mga mahal niya sa buhay na ngayon ay saksi na naririto sa aming harapan. Kaya o Diyos amang banal, ito'y aming ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa dakilang tanging pangalan ni Jesus. Iisang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kasama kami sa ating Diyos. Dito tayo sa kayong dalawa dyan na lang sa ano. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buo niyang sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mera at insenso ang tinataglay kundi ang inilalahat, inihahain at pinagsasaluhang Hesu Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong abala. Ngayon nga'y iyong ipinakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karektan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa inong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hatin niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninglat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Amen. Diyos. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo at binubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikipagpapatawad ng kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo
wakas ng panahon. Si Kristo ay magaling sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na hindi buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng Papa ng Roma at maging ang aming Arsobispo Pere Marie Imbondo at ang iyong abang lingkod bilang isang obispo at sa kanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa. Sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makisalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tulad ng itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo'y mananalangin. Awitin po natin ang Ama namin sa langit. Taas po natin ang ating kapangalan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan at araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Upo po tayo. Kordero ng Diyos, ikaw ang nag-aalis ng kasalanan ng santo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapalad ang manginyayakan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Tinapay ng buhay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin mo rin. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pumuna tayo. Bago natin tapusin ang ating banal na misa at paglihams kay Reverend Father Angelo Basi, magpasalamat tayo unang-una sa Panginoon na ang ating kapatid ay nakatanggap ng formal at lihans na nagbumula sa Panginoon. Ang ginawa po natin dito ay alam po ng ating Archbishop Perry Marie Imbondo. Nagka-chat kami ng isang araw at kahapon. So, pinapaalam po natin na mayroon po tayong sariling misal, no? Kung ano yung misal ng Roman Catholic Vatican II, tayo na Vatican I, parihas lang yung misal. Walang kaibahan. Kaya ang misal natin ay ito po yung ating misal. Ayan. Ano? Kung gusto natin ng Tagalog, mayroon siyang Tagalog. So kung English, mayroon din English. Pag madako tayo sa Mindanao, Bisaya, mayroon ng Bisaya. So ito po yung ginagamit natin sa ating banal na misa. Yung pagbabasbas, yung wedding, mayroon tayo. Purely Roman misal ang ating ginagamit. Ano? So sabi pa ni Archbishop Perry Marie Imbondo, advance, kinocongratulate ka, Padre. Yung pangalan mo ay nakaregistered sa opisina ni Archbishop Perry Marie Imbondo at na-endorse yung pangalan mo sa England and Wales. England and Wales, kay Cardinal Jess Atkinson, papuntang Vatican sa General Secretary ng ating mahal na Santo Papa. Ano? So, tayo ay nagpapasalamat na sa araw na ito ay naidaos natin yung pagtatalaga ni Reverend Father Angelo Basi. Sabi pa niya napakatagal na panahon, ilang taon na naordinahan ka na nga, wala pang mga dokumento. At nagkaroon din kami ng interview pag-usisa sa mga taong iyon ay talagang nagtutulakan sila kung sino ang gagawa ng certificate mo. Nakausap ko rin si Ezekiel, pero ang tumanggap pala ng pera ay si Gary. Sabi niya. Pero okay lang, at least natapos na yon. Ngayon, Padre, bago natin tapusin, ito po yung instrument of ordination. Basahin ko po sa iyo. In the name of the most holy and divided Trinity, in the year of our Lord 2023, in the second year of my episcopate, on the 22 day of the month of October, His Excellency Most Reverend Renante Y. Onaldidi, Bishop Superior General of the Roman Catholic Church Society of St. John the Baptist, during the solemn celebration of the Mass at Our Lady of Fatima Dongko na inadres. At Crispo Loginal Luis sa Litran 1, Dasmariñas City, Cavite, Philippines, ordained to the diaconate of the Catholic Church Angelo Ibasi according to the rite and rubrics of the Roman Pontifical Free Vatican II. Ito ngayon. Signed this 24th day of December 2023 at Crispo Loginal Luis sa Litran 1, Dasmariñas City, Cavite, Philippines. The Most Reverend Renante Y. Onaldidi, Bishop Superior General, Our Lady of Fatima, Roman Catholic Society of St. John the Baptist, Philippines, Roman Catholic Church of Cameroon, Assisting Press, Reverend Father Rening Ramos, Order of St. Benedict. So ngayon, OSB na ang dulo doon sa apelido mo. Kasi may doktor ka honorary, so lagyan mo ng DD, OSB, Order of St. Benedict. Okay? So ito rin po yung ordained to the priesthood of the Catholic Church, Reverend Angelo Ibasi. Ito po. So, tanggapin mo po. Sige. Headshot mo na tayo. Ayan. Sige. 1, 2, 3. Okay. Okay na. Okay. Okay, salamat. So, bigyan natin si Father Angelo ng konting mensahe
konti kung ano yung may masasabi niya at pagkatapos tapusin na natin ang ating mananalisa. Unang-una, salamat po sa inyo from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist sa pagtitiwala at sa pagbibigay ng opportunity na makasama po sa inyong grupo. Alam kong tunay ang inyong pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ako po ay naglilingkod na sa Diyos simula pa nung ako ay bata. Siguro naghahanap na ako talaga ng tamang kalalagyan. At ang lahat ng mga ginagawa namin sa pamilya ko, sa negosyo, ay lahat papunta sa pagiging pari ko. Ito lahat, mukhang ito talaga ang... Linya mo. Ulig mo yan eh. Ulig niya. Salamat din sa aking pamilya, yung suporta sa akin. At naasahan po namin ang inyong tulong din na mabigay itong serbisyo na ito tamang pagkakasal para ay parating natin ang mensahe ng Diyos sa bawat nag-aasawa na merong nakalaang biyaya sa kanila, sa kanilang pagsunod sa mga kliyente na lumalapit sa atin. Naasahan po namin ang inyong tulong para mapaspasan din ang kanilang pagsasama sa tamang pagtuturo at sa pangalan ng Diyos. Yan, sa kaharian ng Diyos. Maraming po salamat po rin. Okay, salamat. Pagpakan natin ating sarili. Ikaw muna. Ay, kayo dalawa. Doon ka. Bila. Bila pa. Pwede po nang pamit. Kaya. Okay. Tayo po ay tumayo at tapusin na po natin ang ating pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At Sumayin niyo rin. Magsipoy tayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig gayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, kumayo kayo at ibahaging mabuting balita ni Kristo sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Pagkatapos masalamat. Salamat. Tapos na. Tapos ng misa, malapad pa. Nasaan yun? Ubad sa Sabi sa kanilang Kristo. Alleluia. Isang yawta ang maayong balita sa kaluwasan. Malakaw tagapagod sa kalipay ang atong kasing-kasing. Ubad sa ating panganguluhan sa kapilipan.